ni David. Nagustuhan niya si Bathsheba, asawa ng kanyang kawal na magiting. Kinuha niya ito sa saplitan paraan. Pero, mga anak ng Diyos, yun ay permissive will. Right. Anong ginawa ng Diyos? Pinahiya si David. Pinatay ang kanyang anak. Minsan, sabi ng iba, kung labag sa kalooban ng Diyos ang ginagawa ko, bakit ako pinagpapala? Hallelujah. Yun ang isang kayabangan ng mga tao. Yun ang isang kapalaluan ng mga tao. Pinagbabasihan niya ang financial blessing. Diba? Right. Mga anak ng Diyos, totoo ang financial ay blessing. Pero alam niyo ba, pwede rin yan maging sumpa sa buhay ninyo. Ang financial ay pwedeng maging sumpa sa isang Kristiyano. Bakit kung ako ay mali, pinagabala ako ng Diyos financially? Mga anak ng Diyos, kahit pa ano ang sabihin natin, kung ang lakad mo ay hindi sa kalooban ng Diyos, mali ka pa rin. Kahit yumaman ka pa, magkaroon ka ng maraming kayamanan, kung ang lakad mo ay hindi sa kalooban ng Diyos, mali ka pa rin. Hallelujah. Papahintulot niya sa iyo, lumakad ka sa nasa iyong puso, at ito ay maaangkin mo. Diba? Maaangkin mo. Sabi ng iba, bakit kung ako ay mali? Diba? Yun minsan ang mga kapalaguan ng isang mananampalataya. Ginagamit niya ang mga material na bagay. Tinatingnan mo ang buhay mo. Yung buhay mo ang pinakapangunahing basihan. Masigla ka ba sa Diyos? Kapag ang lakad mo ay permissive will, wala kang kasiglahang matatamo sa Panginoon. Amen. Amen? Hallelujah. At yan pinagmamalaki mo, kayang bubayin ng Panginoon yan sa atin. Amen. Amen? Kayang alisin ng Diyos yan, mga kapatid. Amen. Minsan lang kapag ang Diyos nag-alis ng hanap buhay sa iyo, sabay-sabay. Yes. Sabay-sabay. Amen. Para maramdaman mo yung sakit Yes. ng iyong pagpapasaway. Alam niyo ba mga anak ng Diyos? Nakakalungkot, no? Bibigyan ka ng Diyos ang hanap buhay. Tapos, hindi mo pinapahalagahan yung hanap buhay. Dapat na matawa ka dahil may hanap buhay ka. Oh, praise God, may hanap buhay ako. Lalo na kung ang hanap buhay na yan ay nakuha mo sa biyaya ng Diyos. Ang sa biyaya ng Panginoon, na kahit ano ang gawin mo, hindi ka magkakaroon nun. Kundi dahil sa Panginoon. Tama, nagkaroon ka ng hanap buhay. May ginamit ang Diyos sa iyo. Kung hindi siya gumamit ng tao, hindi ka talaga magkakaroon ka ng mga hanap buhay. Ano ang dapat mong gawin? Pasalamatan ng Panginoon. Sa paano paraan? Sa iba yung paglilingkod sa Diyos. Amen? Binigyan ka ng hanap buhay na kung ikaw mismo ang kilos, hindi ka magkakaroon ng ganung klase ng hanap buhay. Pero ang problema minsan sa mga Kristiyano, yung mga nakakakuha ng trabaho na walang pasok, hindi rin pagmamalasikitan ang hanap buhay nila. Yes. Amen. Ba? Nakuha niyo ba mga anak ng Diyos? Yung nakapasok sa mga trabaho na walang kahirap-hirap, titiyakin ko, hindi kapahalagahan nila ang mga hanap buhay ng kanilang nakakamta. Yan ang naobserbahan ko sa ilang mga Kristiyano. Yung may mga nagkaroon ng hanap buhay na hindi man lang sila nahirapan, hindi nga yan nanalangin eh. Nakita ko ang trato nila. Hindi nila binibigyan ng ganti ang Diyos. Wala silang utang na loob sa Panginoon. Yes. Nakita mo naman,
kapag binumbura ng Panginoon ng hanap buhay, sabay-sabay ng hanap buhay niya, inaalis ng Panginoon sa Yes. kanya. Hallelujah. Hindi po ba, mga kapatid? Halimbawa, mga anak ng Diyos, bigyan ka ng isang hanap buhay, bigyan ka ng isang gift ng Panginoon. Nising ko, wala kang ginastos. Ang problema, hindi mo nga minahal yung binigay ng Panginoon sa'yo. Isang araw, magigistan mo na lang, wala ka ng hanap buhay. Kung talagang niniwala ka ng blessing yan ng Diyos, dapat patunayan mo yan sa iba yung paglilingkod, mga kapatid. Amen? Ating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Kung naniwala kayo na ang mga financial na binigay ng Diyos sa inyo, binigyan ka ng sakyan pang hanap buhay, binigyan ka ng trabaho na maayos, kung naniwala ka na yan ay galing sa Diyos, ibinit mo sa Panginoon ang buhay mo sa Kanya. Hallelujah! Ating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Oh, glory to God. Hallelujah! Wala nakakalingkot ganito binigyan ng hanap buhay, nagpapakatamlay-tamlay. Mga anak ng Diyos, wala kayong utang na loob pag ganoon kayo. Ang utang na loob natin ay nasa Diyos. Amen. Alam niyo ba, kahit hindi ka bigyan ng hanap buhay ng Diyos, ay utang na loob ka pa rin sa Kanya. Ano yun? Yung kaligtasan. Kaligtasan, walang hanggang utang na loob yan, mga kapatid. Habang buhay mo yan, nagtatalawin sa Diyos. Yung utang na loob mo na ikaw ay niligtas. Dahil hindi ka dapat niligtas ka ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kahit walang trabaho, ibigay ang Diyos sa'yo. Kahit walang hanap buhay, kahit walang pinansyal, doon pa lang sa kaligtasan, hindi mo na kayang suklian ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen po ba, mga kapatid? Kaya mga binibigyan ng Diyos ng hanap buhay, tapos nagkapakatamlay pa rin. Kaya ka nga binigyan ng Diyos ng hanap buhay para wala ka ng maidahilan. Amen? Para wala kang maidahilan na kaya ka hindi ka nakapag-church kasi wala pamasahe, kaya hindi ka nakapag-church kasi gutom kayo, wala pakain. Hindi ba napakapangit pakinggan? Diyos mo, totoo, tapos nagugutom ka? Para wala kang maidahilan, bibigyan ka ng Diyos ng hanap buhay. Hallelujah. At ano ang gusto ng Panginoon na kagalpihan na utang na loob mo? Maglingkod ka sa Kanya na masigla. Amen. Amen? Kasi ang problema sa mga mananampalataya, hindi ko sinasabi lahat. Maraming mga mananampalataya walang utang na loob sa Diyos. Bakit? Sa kabila na binigay sila ng mga hanap buhay, hindi pa rin sila matatapat. Matatamlay pa rin. Mga walang sigla pa rin. Diba? Mga anak ng Diyos, hindi ganoon ang taong tumatanaw ng utang na loob sa Panginoon. Ang taong tumatanaw sa utang na loob sa Diyos, ibinabalik niya ang ibayang katapatan sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Hindi ba dapat ganoon, mga kapatid? Na ako ay iligtas ng Diyos, wala na akong maidahilan pa. Sapat-sapat ngayon para tumalaw ako ng utang na loob sa Kanya. Ibigay ang buhay ko sa Kanya. Binigyan ka pa ng hanap buhay. Aba, takot na. Sabi ng Romans chapter 1, mga kapatid. Romans chapter 1, i-apply natin ito, mga anak ng Diyos. Verse 20. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pananalamin ang sanlibutan, ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggang niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang magdahilan. Ginawa niya ang lahat ng bagay, mga kapatid, sa tao para wala makidahilan ng tao. Amen? Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, sabi niya sa Jeremiah, verse 23, chapter 9, verse 23. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan, o magmapuri man ang makapangyarihan
sa kanyang kapangyarihan. Huwag